Magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon po. At tayo po ay mag-aaral ng maikling devotion ng Biblia tungkol sa pag-alala. Worrying. Marami nagpipreach ng worrying. At alam nyo naman, sa panahon ngayon, ang pressure ng kamunduan ay napakalakas. Mula sa mag-aaral, sa mga graduates na naghahanap ng trabaho, sa karaniwang tao, sa mga negosyante, all walks of life na may problema lalo na pagdating sa financial at kalusugan. Okay, isasama po natin sa prayer request ang dalawang kapatiran, no? Yung isa, kakilala ko, hindi ko nababanggitin, hindi na nakakapag-church, miski hindi magsabi yan. Nakikita ko, merong kidney problem yan. Hindi na nag-church, pero okay lang yan, nahihiya siguro. Pag-pray natin yung mga taong mahilig sa herbal. Kaya po bago kayo mag-herbal, mag-ingat po kayo. Pero hindi po yan ang topic natin ngayon. Ang topic natin ngayon ay hihinaan ko muna yung sound kasi masyadong malakas. Yan. So mga kapatid, ang ating paksa ngayon ay tungkol sa worrying. Sa worrying ito tingnan niyo yung aking binabanggit dito, ay magsisimula po tayo sa Philippians chapter 4. Charger po. Basahin ko po ang nasusulat dito sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7. Kadalasan po ang context po ng chapter 4 verse 6 to 7 ay dun sa mga taong totoong nananampalataya sa Diyos. Paano mo malalaman kung sila ay totoong nananampalataya? Kung sila ay born again o sa another word for that is mga taong tinanggap na totoo si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi po relihiyon yun. Ito po ay relasyon kay Kristo. So, sabi rito, dito sa ating number 1 lesson, pray instead of worrying. Kadalasan, pag nag-worry tayo, like utang, no? May occasion, o kaya kaalitan, nagwo-worry kayo. Sa akin, naranasan ko yan, pero ang ginagawa ko, dinadala ko sa panalangin. Itong Philippians chapter 4 verse 6 to 7 ay hindi lang po applicable sa mga nag-iikapu, sa mga taong nagbibigay. Sa ordinaryong mananampalataya na concerned sa gawain, ay applicable to. Pakibasa nga yung 6 to 7. Bilisan mo lang kasi hindi naman ito masyadong tatagalan. Sige. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Verse 7, kapatid. At ang kapayapaan ng Diyos, na di masayod ng pag-iisip, ay mag-iingat ng iyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Puso at pag-iisip, kaya wala na tayong dahilan para mag-worry pag may problema. Kasi ang sabi niya rito sa verse 6, sa halip ay lahat ng sitwasyon sa pamamagitan ng pananampalataya, pananampalataya, panalangin at petisyon na may pasasalamat. At binibigay natin yung ating mga prayer requests sa Kanya.
Diyos. Tingnan nyo yung binibigay nyong kahilingan o prayer request. Nagpasalamat ka na. Hindi ko naman tinuturuan kayo i-blackmail ang Diyos, pero parang ganun ang dating sa isip ng tao. Kung meron kang faith at meron kang pag-asa, nagpasalamat ka dun sa tao, hindi ka pa tinutulungan. Sa tingin mo, hindi ka tutulungan ng taong yon? Diyos pa nga yung sinasabi ni Pablo rito Hindi ko po sinabi yan, si Pablo nagsabi niyan. Sinabi niya kay Philip Morris, Philippians. Tapos dito na po tayo. Pangalawa, kasasabi ko lang doon sa Philippians chapter 4, verse 6 to 7, turn your worries into prayers, ask God for what you need with a thankful heart. So nasabi ko na kanina, sabi nga dito, ang Diyos daw nag-aalala sa atin. Sabi sa unang Pedro, 1 Peter 5:7. By casting all your cares on Him because He cares for you. Okay. Kaya may kababaan loob. Tagalog, kapatid. Bilisan natin kasi linikliyan ko lang itong lesson. Okay. Na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Nakita nyo? Tapos, ang isa pa, minsan nakakalimot tayo na walang imposible sa Diyos. Nagpo-provide yan. Whether ito ay problema, alitan, o conversation, o pera, renta, bahay, o kung ano mang transaksyon, medical, o nasa hospital, bills, yung mga isosolve ng Lord yan. Basta magtiwala ka lang sa Lord. Sa Matthew 6:33-34, ang sabi, hanapin muna ang katuwiran ng Diyos. Ano ibig sabihin nun? Huwag kang padalos-dalos ng desisyon na may tendency kang magkasala. Halimbawa, lumapit ka sa kapitbahay mo, nakiusap ka, hindi ka napagbigyan, minura mo. Ang hindi mo alam, yung minura mong yun, may kakilala pala na pwede kang rekomendahin, pahiramin ng pera, kunyari. Huwag kang masisira dahil sa salitala, sa galit, sa puot, sa emosyon, baka pagsisiyan mo, hindi mo kaya. Kung magagalit kayo, ito tip. Kung magagalit kayo, siguraduhin nyo, kaya nyo yung panindigan. Pero kung di nyo kaya panindigan, pabayaan mo, let go. Ako, naninindigan ako Amen. Basta tama. Pero pag mali ka lang, huwag kang magsasalita na hindi tama. Lalo na yung pagmumura, huwag kayo magmumura, pangit yun. Imbis na tulungan kayo ng Diyos, lalo kayo hindi tutulungan. Kasi dinideclare mo yung kapangyarihan ng demonyo. Totoo. Once na nagmumura ka, nagpupuri ka sa demonyo, hindi naman sa Diyos Amen ho ba? Tapos ito pa. Nabasa mo na yung Matthew 6:33? Datapwat hanapin muna ninyo ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Pangako yan, sabi ni Jesus yan. Siya yung nagsasalita dito sa Matthew 6, verse 33. Nangako ang Diyos, sikapin mo ang katuwiran niya. Kasi pag hindi mo sinikat yung katuwiran niya, wala. Katuwiran mo na yon. Pagka katuwiran mo na yon, katuwiran na rin ng demonyo yon. So huwag kayo padalos-dalos pagka namumroblema kayo. Sige, sugod. Walang mintis, hindi man na nag-isip. Kaya ako bago ako magdesisyon, pinag-iisipan ko muna. No? Minsan dahil sa pride, kahit pastor, ministro, nasisira, mayabang pa. No? Kung sino pa yung ministro, akalungkot kaya. Tapos isa pa, number 4. Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili, sukat na sa kaarawan ang kanyang kasamaan. Kaya pag nagdesisyon kayo, tip, one at a time, one step at a time. Hindi pwede yung dalos-dalos ng paggalaw. Kaya sabi rito, do not worry about tomorrow. Tomorrow will worry itself. So, yung magagawa mo ngayon, igawin mo na. Kasi kung mag-iisip ka, ang problema mo, pinlano mo hanggang bukas pa, iba pa pala yung bukas. Gawin mo yung magagawa mo ngayong araw na to. Pag wala kang magawa, relax. Bigay mo kay Lord. Amen. Pero minsan, naranasan ko rin yan, hindi ka makaputulog
Totoo. Kaya ako nakakaintindi. Merong pangako ang Diyos na kahit yung future, hindi ka pa pinapanganak, alam na niya. Isang example yan kay Propeta Jeremiah. Very common to. 29:11 ng Book of Jeremiah, chapter 29, Old Testament. Isaiah, Jeremiah. 29, verse 11. For I know that I have planned for you, says the Lord. I have plans to prosper you and not harm you. I have plans to give you a future filled with hope. Ngayon, pag sinabi mong filled with hope, hindi mo pa nakakamtan yung pinangako ni Lord, kailangan ang ating pag-asa nakabatay doon. Kung hindi ka pwede tawaging may faith kung wala kang hope. Hindi mo pwede tawaging hope kung nakuha mo na. Ang hope ay pag-asa. Ibig sabihin, pag-asa sa isang bagay na hindi mo pa nakukuha. Ang gusto ng Diyos, huwag kang titingin sa abilidad mo. Tapos sabi pa niya, kailangan lagi natin iisipin ang katotohanan, ang realidad. Huwag ka mag-fantasize. Naku, baka ako masaksak. Naku, baka ako'y suntukin. Naku, baka ako ay magkaroon ng arrest warrant. Di ba ganun ang ginagawa niyo, palalo na sa utang? Hindi po basta-basta ang arrest warrant. Buti sana kung bilyon yung ninakaw mo, pwede talaga yon. Pero yung wala nakukulong kung tutusin dyan, makipag-usap ka lang ng maayos. Pero makinig kayo dito. Ito ang importante. Pagka kinakabahan ka, lagi niyong tandaan to. Hindi espiritu ng Diyos yan. Ang binibigay ng Diyos, huwag kang matakot. Dito sa 2 Timothy 1:7. Pakibasa nga kapatid. New Testament, yan pula. 2 Timothy. Ayun o. 1:7. Pakibasa nga yung Tagalog, bilisan mo lang. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Ha? Yung ba yun? Nakita nyo? Kailangan may pagpipigil sa sarili. Huwag iyak ng iyak, although hindi naman natin makaalis sa tao yan. Lalo na sa mga kababaihan. Kahit lalaki umiiyak din pag may ganyang problema. Hindi ka sign ng kabaklaan yun o kahinaan ng loob. Natural lang yung iiyak natin sa Diyos. Pero huwag kang iiyak mag-isa na hindi mo kinakausap ang Diyos. Tapos, yung kapayapaan ng Diyos, hingin mo. Sabi rito sa John chapter 14 verse 27. Pakibasa. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan. Ang ibinibigay ko sa inyo, huwag magulumihanan ang inyong puso ni matakot man. Huwag matakot. Number 1, kaya hindi tayo nakakapagdesisyon para na rin inamin mo na hindi mo masosolve. Pag natakot ka, parang inamin mo na hindi masosolve. Yun ang problema. Dapat, wag yun ang isipin mo. Dapat pag-asa ay masosolve to. Amen. Gagawa ng panahon ng Lord. Ngayon, ang pag-uusapan natin, practical solution para hindi ka mag-worry. Siyempre, unang number 1, solution, solve the problem. Pero hindi ganun ang procedure. Ang solution ng Diyos dapat, number 1, plan with a clear and relaxed mind. Magplano ka na hindi ka stressed. I-relax mo muna yung isip mo. Huwag yung nakapatay, ganyan. O muna, huminahon ka muna. Kunyari, asawa mo, pahilot mo muna yung ulo mo, tsaka yung paa mo, pag nai-stress ka. Huwag kang natataranta, tapos aawayin mo yung asawa mo. Kasi ang number 1 simple formula para ma-solve yung worrying mo, siyempre pag nag-worry ka, problem yan, right? Huwag kang magde-declare na mangyari. For example, ang anak mo, nasa probinsya, high school, kunyari, nagpaalam naman sa'yo, outing.
Huwag ka mag-iisip na, alas 10 na. Hindi pa umuuwi. Baka na paano na yon. Alam niyo yung salita natin, baka na paano. Binibigyan mo ng kapangyarihan yung demonyo, hindi ang Diyos. Kaya nga, worry not, sabi ni Jesus Christ. Basahin natin yung Luke chapter 14, verse 28 to 30. Babasahin ko English. Mami, hanapin mo yung Tagalog habang I'm binabasa. ready. And which of you, wanting to build a tower, doesn't sit down first and compute the cost to see if he has enough money to complete it? Otherwise, when he has laid a foundation, is not able to finish the tower, all who see it will begin to make fun of him. So they will say, this man began to build and was not able to finish. Binagkaroon ng sample si Jesus Christ, parang yung nagpapagawa ng tore o building. Kasi ang binabasa ko, New English Translation po. Nagpatayo siya ng tower, hindi muna siya umupo para pagplanuhin maigi. Tapos, alamin niya yung total cost, yung gastos. Tapos, hindi naman niya natapos yung building, hindi ginawa pa siyang katatawanan. Alam mo naman, pag sinabing tower, di ba parang may katanyaga, mataas na tore, no? Basahin mo yung Tagalog, mas malilinawan po tayo. Okay, verse 28. Sapagkat alin To sa 30 inyo... to 30. Sige. Verse 28. Sapagkat alin sa inyo ang kung ibig magtayo ng isang muog ay hindi muna uupo at tatayahin ang halagang magugugol kung mayroong maipagtatapos? 29. Baka kung mailagay na niya ang patibayan at hindi matapos, ang lahat ng mga makakita ay mga pasimulang siya'y libakin. 30. Nasabihin, nagpasimula ang taong ito na magtayo at hindi na kayang tapusin. Nakita niya. So maganda yung bago mo ilatag yung pundasyon o yung tinatawag nating muog. Sa surveying kasi, sa experience ko sa surveying, meron kami tinatawag na mohon. Ano yun? Korting drum na bato. Ilalagay sa lupa para ma-identify yung boundary ng lupa. Meron namang iba dyan, nagpapatayo ng bakod, sinakop na yung bakod, yung lupa ng iba. Medyo makonsyensya naman kayo. Masama yun eh. Kung mayroon kayong dealing na ganon, na hindi tama, makonsyensya kayo. Always deal what is honest, truthful, and right. Honest sa kilos. Truth sa pananalita. At ano pa? Truth, honest, at saka right sa batas. Batas, halimbawa, batas sa lupa, batas sa construction, batas sa tax, pati sa sweldo, lahat. Lahat yan may batas, pati nga pag-aasawa eh. So, ibig sabihin, kung sinunod mo yung batas na tama, why worry, di ba? Halimbawa, negosyo mo, pawn shop, fly by night ka naman, wala kang sariling bank deposit, wala kang license, hindi ka nagbabayad ng tax, tapos kung maningil ka sa mga creditors mo, ganun-ganun na lang. Mali yun, di mga kapatid. Kahit sa pautang, hindi po lahat ng 5-6, aminin ko talaga sa inyo, masama. Depende kung anong purpose mo. Mamaya malalaman yan. Magugulat kayo. So, plan with a clear, relaxed mind. May natutunan po ba tayo? Pangalawa, pagka ikaw ay nagwa-worry, para ma-solve yan, gumawa ka ng listahan sino yung makakatulong sa'yo. Yes, God will help you. Yes, God will bless you. Ang pinakamagandang lapitan ng tulong kung talagang sila'y Kristiyano ay ang mga nasa church na kakilala mo. Pag magsabi ka, piliin mo, number 1, yung pastor mo. Pero kung yung pastor mo mukhang pera, pag wala ka nang maibigay, kung makapaghatol, ay huwag mo nang lapitan yun. Kahit ako,
Kung ako'y ganon, ay, huwag mo na ako lapitan. Meron nga, marami kaming natulungan, sabihin ko talaga sa inyo, hindi para magyabang. Kasi mawawala reward natin kay Lord pag ganun tayo eh. Siniraan pa kami ng misis ko. Yung misis ko, siniraan. Ginamit pa yung pangalan ng asawa ko para makahiram. Tignan mo, paano hindi ka mag-worry? Siniraan mo yung misis ko. Ang hindi mo alam, kilala na namin yung mga nagpahiram sa kanya. Maliit lang ang mundo, mga kapatid. Stay to be honest, truthful, and do what is right. Paninira, pwede nating kasuhan ng paninirang puri yun eh. Bihil mo, sila na may utang, sila pa yung nanira sa atin. Nagets mo? So, ibig sabihin, masama yun. Hindi mawawala ang worry mo kung hindi ka honest, hindi ka truthful. Honest sa kilos. Truthful sa pananalita. Doing right proseso. Tama ba yun para gamitin mo yung pangalan ng asawa ko para makahiram ka? Hindi ka makalapit kay misis kasi wala ka ibabayad. Sana nagsabi ka naman. Sa amin wala naman yung pera eh. Yes, kailangan na din namin yung perang pinahiram sa'yo. Pero sino ba naman ang hindi nakaranas magkautang? Pero yung sisiraan mo pa kami, hindi ka naman nag-church sa amin, sisiraan mo pa kami, ay kilabutan naman yung espiritu mo. Tandaan nyo, lahat na ng molestya sa amin, ito nangyayari. Lalong nababaon kasi hindi sila naniniwala sa Diyos ng Bibliang buhay. Sisiraan mo pa yung mga anak ng Diyos. Mali. Kung yung reliyon nyo nagtuturo manira ng kapwa, kami hindi. Di ba? Tama ba? Nakakadagdag stress yun eh, yung sarili mong church. O kaya yung church ng iba. Sinira mo yung pangalan ng church mo dahil mukha kang pera. Iba yung nangangailangan ng pera, iba yung mukhang pera. Iniibig mo yung pera, yan ang ugat ng kasalanan. Marami akong kilala, hindi lang basta Kristiyano, pati lingkod na nagsasabing lingkod sila ng Diyos. Walang sektang pinipili yan. Meron nga bishop pa eh, di ba? O, nagpolitics pa, hindi pa nakakontento sa pera. Kapatid, nakakalungkot yun. Wala akong binanggit na pangalan. Pero sinira niya yung pangalan ng sekta na yun. Doon din tayo galing sa ganung sekta, di ba? Nalala mo yun noon? O. Di ba din? O. Kaya huwag nating gayahin yun. Kapatid, hindi tayo naninira. Sinasabi ko lang yung realidad. Hindi ako exempted sa tinuturo ko. Ayoko nga ano to sa online eh, pero gusto ni Lord eh. Anong gagawin ko? O ito, bakit ko sinabing pag-aralan mo yung sino makakatulong sa'yo? Tingnan nyo, basahin natin yung 2 Corinthians, 1 Corinthians, chapter 2, verse 14. Basahin ulit. Sige. Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya at hindi niya nauunawa sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Yun. Para dun sa mga taong kung talaga sila ay Kristiyano, mauunawaan nila si Pastor Vic. Maunawaan nila si Pastor Adel o si Sister Del. Hindi nila maunawaan yun kasi wala silang Holy Spirit na tama. Espiritu ng demonyo. Kuminsan, ginagawa yung simbahan, negosyo. Mali eh. Hindi na lang sabihin, magbigay kayo ng ikapu para sa support ng pastor nyo. O yun, pwede pa. Diretsuhin mo. Huwag yung bubulahin mo, magbigay ka, hindi ka which is true naman talaga. No? Pero, hiwalayin mo yung personal business mo, lalo na patungkol sa mga negosyo, sa God's business. Di ba naalala, may kikwento ko sa inyo, maikli lang ito, madalian. Hindi ba si Jesus nagalit dun sa mga nandun sa bahay, sambahan ng kanyang ama? Ang sabi ni Jesus, kung naalala nyo, ginawa niyong palengke ng mga magnanakaw at mga money changers ang
bahay, panalanginan ng aking Ama. Ito ay bahay ng panalangin, ang bahay ng aking Ama. Kumuha siya ng tali, malalaking tali, pinanghampas niya sa tao. Doon, kung tao lang siyang ordinary, magagawa niya ba mag-isa yun? Nagalit si Jesus. Ginagawa niyong palengke, ginagawa niyong Quiapo ang sambahan. Pag ang sambahan may kasamang palengke, hindi sa Diyos yan, tandaan nyo. May networking, huwag kayong magagalit sa akin. Pwede kayo mag-networking sa labas ng simbahan, mismo yung kapilya. Hindi, nakikita mo, a-attend. Tapos silang dalawa nag-uusap, networking. Di ba pangit? Walang masama sa networking. Ang masama, yung motibo mo pag nasa church ka. Pag sa church, dapat ang motibo mo si Kristo. Kaya maraming Kristiyano kahit nagsisimba o sumasamba, rather, nagwo-worry. Kasi nilalagay nila yung worry, inuuna nila yung abilidad nila, ito ang solusyon. Mali dapat pag sumamba ka, concentrate ka muna sa papuri at pagsamba. Idugon mo sa Diyos yun, sabay ka, kumilos ka na after ng samba. Kasi mga kapatid, kahit pastor, bakit pastor lagi binabi? Kasi hindi ako exempted eh. Dapat huwag mong bibigyan ng sama ng loob yung pastor mo. Huwag ka magbabanggit ng problema during worship. Dapat bago mag-worship, kausapin mo na yung pastor sa una pa lang. Friday pa lang, kausapin mo na. Minsan, mayroon akong kilala, pastor, lumapit, pambayad daw ng kuryente. Parang kami, umiram kami kay Art Berlin dati ng kuryente. Pambayad ng kuryente, talaga walang malapitan. Pero sinabi ko, Thursday pa lang. So matutulungan kanila kaagad. Ngayon, meron isang pastor, humiram din, tapos na yung linggo. Alam mo naman ang pastor, talagang walang trabaho yan na sectoral job. Ano itutulong sa'yo? Galit pa. Amen ba, mga kapatid? Naintindihan mo ba ako, Del? Walang masama to, very transparent po ako. Bakit ako maninira ng tao na nakagawa ng kabutihan sa akin? Tama ho ba? Kaya yung mga tao, huwag ka makakalimot pag tinulungan ka nila. Whether nasabihan ka ng masakit o hindi, huwag. I-bless mo sila kasi sila yung channel of blessing eh. Amen ba? Hindi, tinulungan ka na, sinisiraan mo pa. Papalitan mo pa yung pangalan ng humiram, yung pala ikaw yung humiram. Gagamitin mo pa yung pangalan ng taong inosente. Hindi ba pala kang pinagkaiba kay Barabas? Sino ang gusto niyong pakawalan ko sa inyo? Sabi ni Pilato. Itong tinatawag niyong Jesus, na tinatawag niyong Kristo o Mesyas, o si Barabas? Bigay mo si Barabas. Bigay mo si Barabas. O hindi ba mga magnanakaw? Kahit i-apply niyo sa politics kung hindi totoo yan. Di ba? Kaya huwag kayong mag-worry masyado. I-sort out mo muna kung ano ang finances mo. Planuin mo maigi. Mag-isip. Huwag yung, ano bang gagawin? Huwag ganon. Pag-isip mo, ano kaya gagawin ko? Ganon. Relax. Masusolve yan. Tsaka minsan, magtanong ka rin doon sa mga taong naka-experience ng maraming utang nang baka tulungan ka pa noon. Pero huwag ka mag-e-expect na lagi ka nilang tutulungan. Sabi nga ni Jesus Christ, action word yun eh. Ask, and you shall be given. Seek, and you shall find. Knock, and it shall be opened. Bakit knock? Maraming pintuan, tumuktok ka muna. Expect sa bawat pintuan, hindi lahat magbubukas. Ang Diyos ang magbubukas, ang Diyos ang magsasara. Kaya sabi dito sa Proverbs chapter 22 verse 7, lagi niyong alalahanin ito, pag kayo nagkaroon ng utang, huwag kayong makagalit. Talagang pagka ikaw ay umutang,
talagang amo mo yung nagpautang. Pakinggan mo yung salawikain, no? Proverbs chapter 22 verse 7. Natutunan ko to kay Solomon. Hindi na ako nagagalit Ang dahil mayaman. natuto ko. Sige, tuloy. Ang mayaman ay magpupuno sa duka at ang manghihiram ay alipin ng nagpapahiram. Hindi ba tama? Kadalasan, di ba, kahit sa pamilya may nakikita ka kung sino yung malaki ang pera, malaki sweldo. Yun yung nasusunod, di ba, maganda ang bahay, nagkakaroon ng reunion. Normal lang yan sa isang pamilya. Kahit na hindi tama, dapat patas. Pero tingnan mo nangyari, Proverbs 22 verse 7. The rich rule over the poor. The borrower is servant to the lender. Kita nyo? So, may mga bagay na minsan, kahit alam nating mali yun, mismo si Solomon nagsabi. Kasi paano mo naman magiging ruler ang poor? Wala kang makinarya. Maging practical tayo. Pero hindi sinabi, porkit mayaman, kakampihan mo. At pagagawin mong excuse yung poor. For example, para makarami ng boto, hindi tatanggalin yung squatter doon nakatira sa ilog. Ginawa na nilang subdivision yung ilog. Nilagyan ng tulay pero tinabunan ng lupa. Lumaki ng lumaki yung bahay nila, lote nila. Committed naman yung ilog. Tingnan nyo kung mali ako. Bakit? Ba't hindi mapalayas? Kasi boto yun. Masakit yun. Totoo, realidad po yan. Maraming mayor ang hindi nakakapagpalayas ng squatter dahil boto yun. Paano mo palalayasin yun? Nakatira na doon. Nagkaroon na ng mga anak, may mga apo na. Tapos, kumpul-kumpul sila. Pagka pinalayas mo yun, human rights na naman daw. Yung pala, yung iba nakatira doon, komunista. Tingnan nyo nga, anong klaseng tao yan. Wala pang Diyos. Sabagay, hindi naman lahat ng squatter salbahe. Meron iba, biktima lang ng pagkakataon. Iba nga dating mayaman nakatira dun eh. Taga-squatter daw sila, pasensya ka na, pastora, mahirap lang kami. Pagpasok ko ng bahay, ano sabihin niya? Pagpasok ko ng bahay, may LCD, 88 inches. Ang laki pa sa TV namin. Grabe. Ibig sabihin, hindi siya naghihirap, libre pa rin. O. Sige nga, sabihin niyo sa akin, tama ho ba? At pag may utang ka, talagang hindi mo pwede kalabanin yan. No? Ayusin mo. Sabi rito, basahin mo nga, 22 verse 7. Hintay kong basahin mo. Sige. Tapos ko lang binasa yun. Sino ba yung tumatawag na yan? Klase. Mamaya na yan, wag mo na sagot. Hindi ko naman siya tinasagot. Maingay, oo. Bira ka na. Namang volume. So mga kapatid, tingnan nyo ha. Basahin mo. Okay, Ecclesiastes 19. 10:19. Ang kapistahan ay ginagawa sa ikapagtatawa at ang alak ay nagpapasaya sa buhay at ang salapi ay sumasagot sa lahat ng mga bagay. O, tingnan nyo, di ba realidad yan? Yung iba nga naghihirap na, may pera pa pag inuman. Di ba? O may handaan, may pera. Pero pag tutulong sa kapwa, hindi magawa. Tapos makikita mo yung mga anak uhugin, ang papayat, tapos walang makain. Pero pag sa inuman, sorry hindi ako nagpaparinig, sinasabi ko lang yung realidad. Nagda-drugs pa, tingnan mo kalokohan yan. Wala naman akong pakialam sa inyo kung ayaw nyo magpakorek. Hindi naman pilitan to. So yan, practical yan. Money answers everything. Lahat ng galaw ng tao ngayon, puro pera, kapatid. Realidad yan. Kaya pag problema mo pera, hanapin mo pera.
Pero hanapin mo muna si Lord para dumating ang pera. Pero huwag kayong malito ha, ang pera ay para gastusin. Pero hindi ibig sabihin pahirapan ka. Hayaan mo ang pera kumilos para sa'yo. Kaya bago ka mag-business, kung yan ang pinoproblema mo, isanggunin mo muna sa mga taong may experience. Aminin ko sa inyo, kahit ako, meron din ako experience. Pero kung kayo, kapatid, pakinggan nyo maigi to. Kung kayo ay magbi-business, ikonsulta nyo sa inyong pastor. Kasi may mga business na related sa mga demonic enterprise. Kung gusto nyo malaman yan, kausapin nyo ako. Merong mga businesses sa Middle East, lalo na sa pagkain, sa Antikristo. Alam nyo na ibig sabihin ko. So, kailangan isanggunin nyo sa akin. May mga trademark yan na hindi ko naman pwede sabihin dito kasi baka tayong malibel, kapatid. Pero may mga pagkain sa Middle East, may asosasyon yan na pag binili mo yon sa Diablo yun, sinasamba nila ang buwan. O, yan, mayroon na ako sa inyong tip. Pero kung sa Israel yan, okay. Pero pagka hindi sa Israel, alam nyo na. So next, sabi rin dito, the rich rule the poor. Katulad sinabi ko, the borrower is the servant of the lender. Hanggat hindi mo nababayaran, hindi titigil yung interest. Unfair nga eh. No? May mga lending unfair. Pag may problema kayo tungkol dyan, sabihan nyo ako dahil papaalam ko yan sa inyo. Kung anong gagawin. Ngayon, tungkol sa pera, kung kayo ay magpapahiram, kunyari, hindi ikaw yung nagwo-worry, o ikaw yung borrower, check nyo yung spirit. Kasi may lending na hindi legit eh. Yung bang gumagawa ng sariling patakaran, tapos sisirain nila. Huwag kayong papasok sa negosyo na magko-conflict sa paniwala nyo sa Biblia. Ulitin ko, huwag kayong magbi-business na conflict sa principles ng Biblia o Word of God. No? I-separate nyo ang business motives nyo sa spiritual motives. Doon nasisira eh. Para yung simbahan, ginawa nilang palengke. Ginagamit nila yung relihiyon para bumili ka ng mga religious items. Tama ba yun? Minsan, pangkawang gawa, alam mo, ginawa ng isang kilala kong pare, sila na nga yung binibigyan ng pera, sila pa yung walang compassion doon sa kabataan kasi meron silang parapol. Nakita nyo, conflict of interest. Pero mali pa rin yung pari doon. Dapat pinagbigyan mo yung nag-iisang bata na yun dahil raffle lang naman. Ano ba naman yun? Para naman, kung ikaw naman yung pare, para magsamba hanggang paglaki faithful. Eh hindi eh. May mami ho kung ganyang experience. Iba pa, pastor. Ako? Impostor pala. O. Tingnan nyo. Una, pag kayo naging mapagbigay, huwag kayong mag-expect ng return. Hindi ka politiko. Ang mga politiko, ganyan. Tingnan nyo huwag kayong malilito sa pagbigay ng isang politiko versus sa isang totoong Kristiyano. Pakinggan nyo to. Proverbs 22, verse 9. A generous person will be blessed, for he gives some of his food to the poor. Huwag tayong madamot. Halimbawa sa church may kumakain ng ice cream, bata. Pero sa loob ng church, wala pa namang worship time yon. Pero may mga bata, alam mo namang malalayo ang pinanggalingan, hindi natin alam, gutom, nanonood doon sa taong bata na may ice cream. Ewan ko ba't pinayagan ng isang church yun. Nainggit ngayon yung mga bata, nagkasala. Wala nang focus sa worship.
Siyempre, mas mahirap. Yung isa may mabili. Pera na naman yun. Kita nyo kung ano-ano? Nag-gets nyo? So, sa okasyon ng spiritual worship, huwag kang maglalagay ng isang bagay na sisira sa motibo mo para sumamba. Naintindihan niyo ho ba? Kaya sinabi diyan, ayan o, a generous person will be blessed. Makain ka ng ice cream, tapos kasama yung mga kakilala mo, hindi mo binibigyan. Di ba parang ang damot mo? Di ka nga nag-alok eh. Akala niya, pag nag-alok ka, kakain sila, mauubos yung ice cream mo. Dapat turuan nyo na ninyo ang inyong mga anak ng realidad. Kasi ako, mga anak ko, tinuruan ko ng realidad eh. Hindi sila ganyan ng maliit. Nasa magulang yan, kapatid. Kaya wag kang basta, pagka ikaw may business, ihiwalay mo sa church. Huwag mo papaalam yung business mo sa church. Huwag kang magbebenta o kaya maniningil sa church. Kailangan doon ka sa proper place. At saka huwag niyong pag-uusapan yung tao na minsan nagkamali na ako niyan. Pag mayroong utang, huwag niyo nang pag-usapan sa church. Pag-usapan niyo sa meeting kung talagang kailangan. Pero yung open lip, ihiyain mo yung tao, mali naman yun. Amen ba? So maraming ganyan tao, no? So sabi rito ni Jesus, wag bababa ang iyong loob pag ikaw ay may utang. Kahit kami ni Del, nagkautang din eh. Hindi ka babaan ng estado yun. Your status will not be down because you have loans. Mali naman yun. O ano sabi ni Jesus Christ tungkol sa mga may utang at sa nagpapautang? Tingnan nyo yung Luke chapter 34 verse 35. Alam nyo, ito yung isang problem na meron ang mga tao na pag hindi nila inuna si Lord, ito talaga nangyayari. Pakinggan nyo. Sige, basa. Nakita mo ba? Luke 6:34 verse 2:35. Babasahin ko. Luke chapter 6 verse 34 to 35. And if you lend to those from whom you expect to receive, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners to get back the same amount. But love your enemies, do good, and lend expecting nothing in return. For your reward will be great, and you will be the sons of the Most High. Take note, sons of the Most High. For He is kind to the ungrateful and evil. Oh. Maraming tao, ungrateful, unkind. Hayaan mo na sila. Pagka church ang pinag-uusapan, halimbawa ako, kilala nila, pastor. Itong asawa ko, kilala nila, asawa ng pastor. Tinulungan ka. Hindi naman namin business yung lending. Tinulungan lang namin. Huwag mo naman siraan. Kasi, kung hindi dito sa Luke, pasalamat ka kay Jesus Christ. Kung hindi kay Lord Jesus Christ, at utos niya to, ay sisingilin kita. May utang ka eh. Naintindihan niyo ba ako? Bilang pastor, hindi naman lending kami, hindi ko kayo sisingilin. Pero kung trabaho ko, ganyan, lending, inutusan ako ng kumpanya, hindi naman, tapos nataon, hindi naman ako pastor, pinuntahan kita sa bahay, huwag mo naman akong tabuyin o huwag mo akong siraan. Naintindihan niyo ba? Hiwalay yung business, yung trabaho, sa pagiging Kristiyano pag nasa church ka. Tingnan nyo, basahin mo yung Tagalog, maiintindihan nyo. At kung kayo'y mga pahiram doon sa mga inaasahan ninyong may tatanggapin, anong pasasalamat ang inyong kakamtin? Ang mga makasalanan man ay
na nagpapahiram sa mga makasalanan upang muling magsitanggap ng gayon din. 35. Datapwat ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti at mangagpahiram kayo na kailanman ay huwag mawawala ng pag-asa. At malaki ang sa inyo'y magiging ganti at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan sapagkat siya'y magandang loob sa mga walang turing at sa masasama. Nakita nyo? Pero wag nang gagamitin to kung ikaw'y mahirap. Gagamitin mo tong verse na to para pahiramin ka tapos sisirain mo. Sisiraan mo yung tao. Mali naman yun. Ay kasasabi lang ni Jesus, oh. Kung ikaw yung meron, kaya mangako ka sa Lord. Maging mabuti ka sa mga taong mataba ang bulsa, maging mabuti ka rin sa mga taong walang laman ng bulsa. Amen. Naintindihan niyo ba ako? Kasi doon nagkakasiraan eh. Amen. At saka wag mag-take advantage porket pastor. Sisiraan mo. Asawa pa ng lingkod ng Diyos. Sisiraan mo. Huwag naman ganon. Eh, dapat nga kayo siraan ko eh. Dahil may kasiraan na Gets? Di ba din? Kung tutusin eh. O, masama naman yun. Panlalait na ang tawag doon. Pwede mo banggitin yung utang niya, pero huwag mo sisiraan. Huwag mo hihiyain. Eh, biro mo kami ng misis ko, naranasan namin. Kami pa sinisiraan. Meron pa mga investigasyon na kalokohan. Di naman kami yung umutang. Buti na lagpasan namin yan. Kaya mga kapatid, isa yan sa solusyon. The principle of lending and borrowing. Kung magbubukas kayo ng business, o meron kayong pressure tungkol sa pera, ito yung practical. Tapos ito pa, dito marami nasisira. Huwag kang magmadali magdesisyon. Do not decide hastily. Tingnan nyo kung paano magbigay ng lesson ng Holy Spirit. Hindi ko po ito lesson. Holy Spirit po to. Original to. Hindi kinopya sa mga vlogger. O, pakinggan nyo. If you are a chosen one in the ministry, makinig ha, do not force it. Nagigets nyo? O, ulitin ko. Do not decide hastily. If you are a chosen one in the ministry, do not force it to be a businessman or woman. Feeling pressured is not always from God. It is from the enemy. Kung kayo raw ay worried, tapos nagdedesisyon kayo ng pagmamadali, yung pressure na yon, makinig kayo ha, hindi lagi sa Diyos yan. Naku, patay, may problema ako, mayroon akong bayarin, ganito, nag-isip ka. Tapos nakapagsalita ka dun sa hiniram mo. Ibabalik ko bukas yung hiniram ko. Eh ang pera mo pala dumarating tuwing 15 at katapusan. Dumating na ngayon yung bukas. Wala kang maibayad. Kasi sa kadaldalan mo, hindi ka nag-iisip, yung pananalita mo, hindi ka maingat, nangako ka, hindi faith yon. Fake. Alam mo bakit? Para lang masolve yung problema temporarily, hindi naman permanent, sinabi mo babayaran kita bukas. Eh yung pala pan-tuition nung nagpapahiram sa'yo, umasa. O hindi mo pala alam pang-hospital yun. Naka-confine yung lalaki eh. Doon sa hospital, iba-bypass pala o kaya papacheck ng lungs. O kaya magpapa-opera ng bituka. Kinuha mo yung pera, nangako ka. Huwag ka magbibigay ng pangako nang hindi mo iniisip maigi. Nasira ho kami dyan dati. Nung mabago-bago pa kami ng asawa ko. Bakit ako mahihiya? Natuto ako dun. Amen ba? Amen. Di ba? Ay, iba natatakot i-preach kasi sila mismo tatama. Ako hindi. Natuto ako. Kaya nga, di ba, number 1 natin, kausapin mo yung may experience
sa problemang ganoon. Pakinggan nyo yung sinasabi. Ulitin ko may sinabi dito, kung ikaw ang pinili sa ministry. Ang ibig sabihin, kung ikaw yung pinili maging pastor, ikaw yung piniling song leader, worship leader, siyempre iingatan mo yung patotoo mo. Tapos naninira ka o hindi ka marunong tumupad, ay hindi ka na paniniwalaan. Pera yan money talk. Amen ba? Wag na wag tayong masisira sa utang. Kasi naranasan na po namin yan, pinagbintangan kami. Bintang pa lang yan Hindi pa totoo yun. Meron kami, hiniraman noon. Nagka-problema kami, binabayaran pa. At least nagbabayad. Ang mahirap yung hindi ka na nagbabayad. Nadaanan namin yan, kaya alam ko yan. Kahit tanungin nyo sa mga kapatid ko, hindi ako nahihiya. Bakit? Nagtagumpay naman kami Buti sana kung ayaw ko magbayad. Talagang natapat, walang-wala. At saka napansin ko, naalala nyo yung sinabi ko rito sa number 5. If you are a chosen one in the ministry, alam nyo, pag ikaw ay pinili ng Lord para magpastor o worship leader, huwag mong tanggihan. Huwag mong ipilit mag-business. Papalpak, maniwala kayo. Ang dami kong kilala, may calling sa ministry, pinilit mag-business. Plakda. Tapos yung mga asawa niya, yung mga anak niya, kinokontra yung tatay nila magpastor. Tingnan mo nangyari. Ang favor ng langit ay bukas sa mga taong sumusuporta sa may anointed pastor ng Diyos. Kaya masarap itapit to kasi naranasan po namin mag-asawa. Tapos sasabihin nyo yung mga tinulungan namin, babaliktarin nyo kami ng hiram, ay mali kayo. Allergic ako sa pera. Kaya ayaw na ayaw ko humawak ng pera pagdating sa church, kapatid. Maliban lang kung pantay sa pastor, okay lang yun. Nasa Biblia. Pero yung ipipilit ko, hindi, mabubuhay ako kahit wala kayo. At masaya na yung buhay kung ganito na lang ako. May natutunan ho ba tayo? Tapos sabi niya rito, pagka, kunyari, ang neighbor mo, church, huwag mo nang bigyan ng interes. Kapatiran mo yan Kami ba nagpahiram sa tao na aming siningil kagad? O kaya binigyan namin interes? Wala. Meron dyan, nanghiram sa amin, nakalimutan na. Hindi man lang sabihin, hi, hello, Del, o Pastora, o kaya, Sister Del, pasensya na po kayo, ganito. Ang nangyari, siniraan pa kami, okay lang yun. Bahala na ang Diyos. Huwag mo nang anuhin. Tulong mo na lang yun. Kaya sabi sa Deuteronomy, chapter 24, verse 10, pakibasa. When you make your neighbor a loan of any sort, you shall not go into his house to collect his pledge. Pagka ikaw ay magpapahiram sa iyong kapwa ng anumang bagay na hiram, ay huwag kang papasok sa kanyang bahay upang kumuha ng kanyang sangla. Nakita nyo? Dito ginamit sanla, pledge. Kung pera lang, laway lang, binigay mo. Kaya mo na, ipasa Diyos mo na, tulong mo na lang yun. Kaya lang, nanira, pera pa rin yun, sabi ng iba. Sabi nga sa akin, Pastor, gusto mo, kabarangay na, sabi ko, wag na. Baka katakutan na ako Kasi ayaw nila masampulan ko Akala nila ganito lang ako, tatanga-tanga, hindi naman ako ganun. Kaya lang, hayaan mo. Kaya, di ko naman pagpapalit yung paglilingkod ko sa Diyos sa kanila sa halagang ganun. Amen ba? Kaya sabi ni Lord God, huwag mong papuntay, may naalala lang ako dito, mami. Sanla pa. Ito, mami. Ito na kinuwenta. Di ba tama? Sa mayan pupunta ka sa bahay na may
maniningil ka, dapat tumawag ka na lang ng telepono. Tsaka hindi ka dapat masungit. Amen ba? Kaya, importante mga kapatid, pag nagwo-worry ka, planuhin mo maigi. Tingnan mo yung sinabi ng Lord sa Proverbs 21 verse 8. Ang sabi nabasa mo na yung Tagalog, no? Yung Deuteronomy. Proverbs 21 verse 5. The plans of the diligent lead surely to abundance, but everyone who in hasty comes only. Ang mga pag-iisip ng ulit-ulit. Ang mga pag-iisip ng masipag ay patungo sa kasaganaan lamang. Ngunit bawat nagmamadali ay sa pangangailangan lamang. Oh. Pero dito sa online Tagalog, ganito pagkatagalog. Ang plano ng masikap ay pupunta sa kasaganahan ng katumpakan. Ngunit ang sino man ang nagmamadali ay pupunta sa kahirapan. Mahirap yung pagka nag-worry ka, nagmadali ka, lalo kang madidiin eh. Alam ni Delian ko anong stylistics ko, mga kapatid. Lalong madidiin. Kaya kung hindi kayo maayos makipag-deal, maling tao, maling pamamaraan o proseso, maling motibo, hindi magpo-prosper. Kaya maganda, pag magbi-business ka, hiwalayin mo yung trabaho mo dun sa business mo at sa church affairs. Hello, mga Kristiyano. Amen. Naririnig niyo ba ako kung totoo kayong Kristiyano? Ang inyong religious affairs, church affairs, ang business, hiwalay nyo sa inyong work business, church business, hiwalayin nyo yan. Huwag nyo i-mix kundi magkakasala kayo. Maraming bumabagsak na Kristiyano, they call themselves Christian, na nasa pera, dealing ng pera, nasira. Kung yun ang worry mo, isanggunin mo sa Panginoon. Kausapin nyo yung pastor nyo. Experience is hindi ko sinabing the best Experience is one of the best teachers pag nakaalalay ang salita ng Diyos. Amen. Ngayon, punta na tayo doon sa huli. Dealing. Paano ba tayo makitungo? Paano ba tayo makipag-usap pag gumagawa tayo ng transaction? Dealing. Diba sa business? Business deal. Minsan, bubuksan mo yung app mo, Lazada, Shopee, kung familiar ka. Di ba may mga deal yun, may mga voucher, discount. Kailangan pag-aralan mong maigi, huwag yung mabilis. Kasi magkamali ka, wala na. Katulad sa conversation, ang pag-uusap pag nasa church, puro sa Panginoon, huwag yung sisingitan ng kung ano-ano. True. Kung kayo ay nasa labas, yan. Mag-joke kayo na hindi tugma sa church. Mag-joke kayo o pag-usapan nyo yung shopping. Bahala na kayo sa buhay nyo pag nasa labas kayo ng church. Pero pag nasa bahay, sambaan kayo, huwag nyo ipopokus sa mga maling motibo. Pakinggan nyo pag maling motibo. Pero bago tayo dyan, baka hindi ata nabasa yung Proverbs 21.5, nabasa mo na ba ito? Isa po. Oo. Ephesians chapter 4 verse 29. Ito po ay tip. Lalo na kung nagwo-worry kayo na pumalpak ang transaction sa business o kayo ay may kapatid kayo, nagkamali kayo ng pananalita, nadulas, mag-apologize agad. Minsan nga kahit tama ka para lang huwag magalit, mag-sorry ka na lang Naintindihan nyo ba yun? Paminsan-minsan kahit mali yung kausap nyo, pagbigyan mo na mag-sorry ka na lang doon, bayaan mo. Bigay mo yung trip niya.
wala ka pang sama ng loob. Kung plastikin ka niya, siya na may kasalanan sa Panginoon, hindi na ikaw. Hindi ko na problema yon. Basta ako, totoo kong tao. Tignan niyo, Ephesians chapter 4, verse 29. Anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan, upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Sabi ito sa Ingles, let no corrupt talking come out of your mouths, but only such as is good for building up, as fits the occasion, that it may give favor or grace to those who hear. So, huwag kang daldal ng daldal na wala sa okasyon. Pag ikaw, wala sa okasyon, nagwo-worry ka kasi topic natin, worrying, di ba? Nataranta ka, sa tingin mo lalabas sa iyong bibig, tama. Pag nataranta ka, posibleng mali yung sasabi mo. For example, ito, may kwento ako, naging katatawanan to, pero totoo. Meron isang taga-PLDT nanalo sa sweepstakes ng 1,000. Pakinggan nyo ha, sinamahan siya nung chicks niya, yung girlfriend niya. Ay ako, sweetheart, pag may tawag niya sa kanyang girlfriend, sweetheart. Sweetheart, pag nanalo ako dito sa sweepstakes, bibigay ko lahat ng pera ko sa iyo. Kailangan niyo yung pamasahe. Pa-impress, siyempre. Nanalo 1,000. Akala niya 100,000. Pero nanalo. Di kinumbra niya 1,000, binigay naman sa kanya ng lotto station yun. Sabi ng girlfriend niya, akin na yung 1,000. Sabi ka, nakita niyo? Sabi niya, ay, pamasahe ko pa to sa probinsya sa San Pedro, Laguna. Hindi sabihin, nasira yung boyfriend doon sa kanyang girlfriend. Kasi nagsalita siya ng yung bigla-bigla ba? Nakita niyo? So, naging problema talaga yun. Kaya yung worrying nyo, huwag nyo pangunahan ang isang bagay na hindi pa nangyayari, iniisip mo. Kasi kung ano iniisip mo, mangyayari. Para ka na rin may faith noon. Worrying is the opposite of having faith. So dito, ito solusyon na yung binibigay ko sa inyo. Kaya sa pananalita, ingat. Minsan nakakapagsalita kayo ng hindi tama. Kaya ako galit na galit sa mga tao kung ano-ano sinasabi, wala naman nangyayari. Sa tulad niya, meron kami naranasan. Hindi naman siya napinsala kung ano-ano sinasabi. Yung pala takot lang siya. Ayaw pa aminin yung kanyang kasalanan. Pinahiyaan ko na lang. Hindi naman Kristiyano yun Kasi kung Kristiyano yun, makikinig sa akin. Sabi nga ni Lord sa akin, pag nakinig sa'yo, Vic, sa akin yun. Pag hindi nakinig sa'yo, sa diablo yun. Naintindihan nyo ba? Kaya mga kapatid, huwag kayong makakapagsalita ng dalos-dalos nang hindi nyo tinutupad yung tamang kondisyon like worrying. Pag may worrying kayo, huwag kayo basta-basta magsalita. Dahan-dahan, isipin mo ng maigi bago ka magsalita. Tingnan nyo ang Colossians chapter 4, verse 6. Tingnan nyo. Ang inyong pananalita naway laging may biyaya, na magkalasang asin upang inyong maalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawat isa. Tinulad ng salt offering sa Bible. Amen. Di ba ang mata, alam niyo ba na ang mata pag nalilinisan, merong salamin, meron ding salamin yung mata mo, yung eyeglasses, may salamin din yun, di ba? Alam niyo ba kung ano pinalilinis doon ng mga matatanda na matataas ang grado? Bausch and Lomb ang brand. Pero alam niyo kung ano laman nun? Purified water at saka asin. Na pinong-pino na nililinis niya yung lente ng salamin mo. Hindi plastic lens glass, eyeglasses, hindi eye plastic lenses. Pati mata, asin din, sodium chloride din ang naglilinis ng mga cataract,
yung mga dapat asin ng tubig ang nagpapalinis ng mata. Maraming hindi nakakaalam yan. Biro mo nag-research ako. Pati, pagka nag-worry ka, huwag ka magsasalita ng malakas. Magsalita ka ng mahinahon. Pag nataranta ka, huwag ka magsasalita. Baka kasi dyan, magkakaroon ka ng kaaway. Ako, galit na galit sa mga taong ganyan. So, dito dito, Proverbs 15:1. O, basahin mo. A self-answer. Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng puot, ngunit ang mabigat na salita ay humihila ng galit. O. Pag nakikipag-usap ka sa taong katunggali mo, para maging safe ka doon sa problema mo, ikaw na nga ang mali, ikaw pa magtataas ng boses, mali ka naman doon. Naintindihan niyo mga kapatid? Kaya ito ang ating lesson ngayon. So recap. Paano natin susolusyonan? Hindi ko nababasahin yung isa yung first group. Number 1, kailangan planuhin yung maigi ang gagawin nyo para masolve ang problema. Pag natataranta ka, relax ka muna. Planuhin mo maigi. Number 2, kilalanin kung sino ang makakatulong sa'yo. Alam nyo, mga kapatid, huwag kayong mahilig makipag-away. Pag wala na kayong kasundo, sino tutulong sa inyo? Tama? At saka yung taong, halimbawa ako, galing ako sa ibang church. Yung pinanggalingan kong church, sinisiraan ako. Ang hindi nila alam, dun sa church na pinanggalingan ko, marami akong kakilala. Sino nasisira? Di sila, hindi ako. Maraming ganyan. Pastor man o Kaya huwag kayong mabubuhay na parang wala kayong kailangan sa kapwa. Tapos, wala na kayong lagi mabigat ang loob nyo. Release. Kung toxic, huwag nyong kausapin. Ba't mo po problema? Yan lang magdadagdag ng problema sa'yo. Identify who can help you. Huwag yung basta, ito, napili ko, tutulungan ako. Huwag ganon. Number 3, suriin mong maigi, pag-aralan mong maigi, ang patungkol sa pagkakaperahan. Hiwalayin mo ang preference mo sa church. Huwag mong gawing negosyo ang church. Kung gusto mo magnegosyo, halimbawa, sample lang na pwede. Kausapin mo ang pastor, church leader, na pagka-break, pwede ka magtinda ng sapin-sapin, puto kutsinta, latik, arnibal na inumin, paalam ka, hindi yung ura-urada, papasok mo yung magkakagulo. Imbis na mapokus sa samba, mapopokus sa gulaman na malamig na may yelo. Mapopokus sa puto kutsinta. Mga kapatid, isipin mo hapon ngayon, pag may merienda, may worship service o may Bible study, nakapokus sa merienda, hindi sa gawain. Normal lang yon mga kapatid. Hindi naman tayo robot na hindi na kailangan kumain. Pero isipin naman ninyo, nakakasira naman ng occasion. Amen ba? Number 4, kailangan alam natin yung prinsipyo ng panghihiram at pagbabayad. Para hindi mabigat sa loob mo, isipin mo kung anong unang inutang dapat bayaran. Pero pag ginugulaan ka na, huwag ka ng tanga. Diba? Tanga. Number 5, huwag magdesisyon ng dali-dali. Hindi ikaw yung dali na shopping mall. Dali lang. Dali lang ba yun? Yung O-Save. Hindi, may O-Save, may O-Dali rin. Walang O. Yung Dali, walang O. Walang O. Oo na, sige na. Sabi mo eh. Sa mga kapatid, tingnan nyo. Huwag dali-dali ang inyong kilos. Dali. Ito dapat masolve. Natatakot ako. Yung pala, 15 days pa. Tingnan nyo.
Maintindihan niyo ba ako mga kapatid? Ang least but not the least, last but not the least. Sabihin, huling principle, pero hindi to kulelat. Alam mo kung ano? Pag nakipag-transaksyon ka, pag-isipan mo dahan-dahan. Pag nakipag-usap ka, isipin mo muna maigi. Kasi marami pagka tsaka, mayroong mga iba, makinig ko kayo, hindi natin na-include dito. Makinig ng maayos para walang magalit sa'yo. Huwag kang magre-react nang hindi mo muna pinakinggan yung buong pangungusap. Intindi. Kaya maraming tao nagagalit sa'yo, baka ikaw din naman, hindi ka marunong makinig, pinifilter mo kagad, kumbaga sa judge, hinatula mo nang hindi mo pinapakinggan yung witness. Mga kapatid, huwag ganon. Pagka nagsasalita, matuto tayong makinig ng maayos. May natutunan mo ba tayo tungkol sa paano isolve Hallelujah. yung Amen. problema ng pag-worry? Amen. Yan ay binigay ng Holy Spirit kahapon sa akin, pinatapos ni Lord sa akin. I hope ma-apply nyo ito sa ating buhay. Mami, magpaawit ka to. All is stripped away.
Thank you very much. God bless us Oo, all. ka muna tumayo, Del. Hindi pa na.